Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa, ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang pagpapatuloy natin sa pag-aaral in the life of prayer or sa life of prayer ay atin pong tatalakayin ngayon. Ito po'y series at natalakay na po natin sa mga nakalipas na araw ang what is prayer, why should we pray, the Lord's Prayer, different types of prayer, the persistent prayer, the sovereignty of God, and prayer, at ngayong araw naman, developing a life of prayer. So marami-rami na po tayong natalakay tungkol sa pananalangin. Palagay ko po ay magiging eksperto na tayo sa pagdadasal. Pero minsan, yung pagkaalam ng mga bagay at hindi naman na-practice ay wala ring kabuluhan. Ang pagkatuto sa isang bagay tapos hindi mo naman ginawa ay wala ring kabuluhan. Kaya kapag tayo natuto, nalaman natin ang isang pamamaraan, isakatuparan po natin ito at ito ay ating pakikinabangan. Sa araw na ito, ang atin pong pag-aaralan ay Developing a Life of Prayer. Atin pong titingnan ang talata sa Mark 1:35 at ito ang gagawin nating example paano ma-develop ang ating prayer life. Atin pong basahin ang talata. And rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Mga kapatid, prayer is not merely something Christians do. Prayer is a reflection of who we depend on. Kung sino ang ating sinasaligan, ito ang ating tinatawagan. Amen? Dinidevelop natin ang ating relationship sa tao na ating pinagkakautangan, sa tao na mahalaga sa atin, sa taong pinakamalapit sa atin. Kung kinikilala natin ang Diyos bilang sandigan, pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay na tungkol sa buhay, di ho ba dapat di-develop din natin ang ating relasyon sa Kanya? At papaano ma-develop ito? Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at ng tamang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Mga kapatid, prayer is a reflection of who we depend on. Naalala niyo po nung tinalakay natin yung kasaysayan ng Ehipto, kung saan 10 salot ang ibinigay ng Diyos sa Paraon at sa kanyang nasasakupang bansa. Nakita po natin si Paraon, every day, pumupunta siya sa Nile River para manalangin, mag-meditate, makipag-usap sa kanyang mga kinikilalang Diyos. Ang problema kay Paraon, ang dami niyang Diyos. May Diyos ang Nile, may Diyos ang palaka, may Diyos ang araw, merong Diyos ang mga balang, may Diyos ang mga cattle, ang mga livestock, at kung ano-ano pa. At ang Nile River considered to be God. Kaya dahil dito mga kapatid, makikita natin ang pagiging mabuhay ng paninindigan ng Paraon at ng kanyang pagtitiwala kasi mali ang kanyang tinatawagan at ang kanyang pinananaligang Diyos. Kahit gaano siya kalimit magdasal, kahit gaano kahusay siyang magdasal, ay walang silbi. Yes, pwedeng gayahin ang kanyang mga salamangkero, ang pwedeng gawin ng Diyos, subalit ito'y laging may hangganan. Sa bawat salot na ginagawa ng Diyos sa Ehipto, pilit na ipinapaduplicate ito ng Paraon sa kanyang mga salamangkero. Ang mga salamangkerong ito'y nagtuturo sa kanyang sumamba sa iba't ibang mga Diyos at doon nakasalig ang kanilang pananampalataya. Again, sasabihin ko po sa inyo, our prayer is a reflection of who we depend on. Kung kanino ka laging tumatawag, kung kanino ka nagdadasal, ito ang iyong pinananampalatayanan.
Sa aklat ng Mark, chapter 1, ating pong mababasa, Jesus had just experienced an incredibly busy ministry day. Nagpagaling siya ng karamdaman at nagpalayas ng mga demonyo. Tinuruan niya ang kanyang mga alagad tungkol sa otoridad, and the crowds keep growing. Dumadami ang mga nananampalataya at sumusunod sa kanya. At dahil lumalaki ang gawain, mga kapatid, it also demands something that needed to be addressed. At sa panahon na malaki ang trabaho, marami ang gawain na dapat pagtuunan ng kanyang pansin, makikita natin ang Panginoon sa verse 35 na ating binasa. He withdraws, he rises early, and he prays. What does Jesus do next after a very busy day? Ang sabi ng talata, early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place. He withdraw, he rises early, and then he prayed. So if anyone could have said, I'm too busy to pray, it was Jesus. Kung meron pwede magsabi na, napaka-busy ko, ang dami kong gawain, busy pa ba tayo sa Panginoon? Pero anong ginawa ng Panginoon? He shows us that prayer is not an interruption to ministry. Prayer is the foundation of our ministry. Kaya marami mga kapatid, ang mga pastor na nade-depress, mga pastor na sumusuko sa ministeryo, mga pastor na nawawalan ng kapangyarihan, mga pastor na pagod dahil na-neglect nila ang source ng kanilang kalakasan. At ito ay ang pananalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, if we desire a healthy Christian life, we must intentionally develop a life of prayer. Can we say amen? Kung nagnanasa tayo ng isang malusog na Kristiyanong pamumuhay, we must intentionally develop a life of prayer. Now, paano tayo makaka-develop nito? How can we develop a life of prayer? Sagutin na po natin para ating mapagtuunan ng pansin. Ang unang punto na gusto ko pong ipahayag at ituro sa inyo, in order to develop a life of prayer, i-priority natin ang panalangin katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Let us prioritize prayer like what Jesus did. Ang sabi ng talata, rising very, very early, he went out to a desolate place and there he prayed. Ano pong ating makikita? Ano observation natin sa text? Pag mag-aaral ng mga talata, hindi naman rocket science yan. Ipinakikita sa ating mga talata agad kung ano ang mensahe. Sa Mark chapter 1 verse 25, ano ang ating makikita? Una, rising very early. Very early. So in order to develop a life of prayer like Jesus, prayer required sacrifice. Tandaan po ninyo, kung gusto mong lumago ang buhay pananampalataya mo, nakasalig ito sa ating pananalangin. Kung gusto mong ma-develop ang iyong prayer life, kailangan mong may sakripisyo. Mga kapatid, we cannot develop a muscle by sitting down. Kagaya ng binanggit ko kahapon. Hindi tayo nakaka-develop ng six-packs nang hindi tayo mag-gym o mag-exercise. In order to be healthy, you need to sacrifice by walking, running, do exercise, dieting. Ang dami mong dapat i-sacrifice. So, ganun din naman. Binanggit dito na ang Panginoong Hesukristo maagang gumigising para manalangin. Etong nakakatawa. Sasabihin ng marami sa atin, ako, Bishop, wala na akong time mag-pray. Alam ko. Bakit? Ang gising ninyo, tanghali na. Kung kailang malapit nang pumasok, doon kayo magpapa-alarm. Nagpapa-alarm kayo
ng alas 6, ang pasok nyo alas 7. Isang oras. Ang pinaglalaanan lang, mga Kristiyano to, ang pinaglalaanan lang natin ay ang personal preparation natin, paliligo, pagtututbrush, kung kayang mag-almusal, mag-aalmusal, and then tatakbo na papunta sa trabaho. Saan doon sa isang oras mailalagay ang dalangin? Di ba, Bishop, tinuruan mo naman kami na mag-pray with our eyes open. Kahit naman nagdadrive, pwede manalangin. Yes! Opo, naniniwala po ako dahil itinuro ko naman na kahit nasan tayo, ano man ang ating ginagawa, tayo ay pwedeng manalangin. Pero alam niyo po ba mga kapatid, iba yung itinuturo ng Panginoon dito eh. Dito po, sa Mark chapter 1 verse 25, hindi po ito contrast dun sa sinabi ko na kahit nasan tayo, kahit sa trabaho, pwede tayong magdasal. Pero ito ay kakaibang uri ng dalangin. Imagine niyo, isiningit nyo lang ang panalangin habang nagtatrabaho na kayo, habang nagmamaneho ka na kayo, habang nagluluto na kayo. Ibig sabihin nun, ayaw ninyo na mawala yung mga bagay na regular na ginagawa nyo at doon nyo lang isinaksak ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Nasaan ang sakripisyo doon? Wala. Pero dito mga kapatid, makikita natin in spite of a busy schedule, in spite of the big ministry na ginagawa ng Panginoon, He prioritized prayer. He rise very early, He went out to a desolate place, and then He prayed. Prayer required sacrifice. Sabi, merong specific na lugar siyang pinuntahan, a solitary place. Prayer required intentional withdrawal. Umalis siya sa kanyang ginagawa, umalis siya sa kanyang comfort zone, umalis siya sa kanyang mga pinapakinabangan, umalis siya sa mga bagay na kanyang usual routine. Intentionally, he went to a solitary place. Bukod sa sakripisyo, kailangan nating umalis pansamantala sa mundo na ating ginagawa. Kaya lagi po nating mababasa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all, yun yung mundo, all, yun yung kinasanayan, all, yun yung mga ginagawa natin, it will be given to us by God if we prioritize first His kingdom. Can we say amen? He rise up very early, he go to a solitary place, and then the Bible says, he prayed. Prayer was essential. It is not an option. Amen? Essential for spiritual growth, essential for relationship development between us and our God. Mga kapatid, Jesus is not praying because He lacks power. Jesus is not praying because He wants to ask something for the Father that He cannot produce. He went to pray because perfect communion with the Father is the central to obedience. Amen? Ano sabi niya? Naparito siya sa sanlibutan para tuparin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. Prayer is how the Son of God delights in the Father's will. Walang iniwan yan sa anak. Kinasasabikan ng anak ang pakikipag-usap sa kanyang tatay. Hindi dahil meron lang siyang kailangan, kundi alam niya na ito ang magpapatibay ng kanyang relasyon sa kanyang ama. Mga kapatid, if Jesus, the sinless Son of God, needed regular prayer, how much more do we, weak, dependent, and finite being? We need it. Amen? Second, be intentional how to develop our prayer life. Be intentional with daily quiet time. Ang Panginoong Hesukristo, siya ay naglaan ng oras
sa pananalangin, may pagsasakripisyo, iniwanan ang kanyang trabaho, pansamantala, at naglaan ng panahon sa pagdadasal. Tayo mga kapatid, we need to meet God personally. We need to listen to Him personally. Yes, baka magkamali kayo, nakakausap pa pala ang Diyos at narinig pa ang kanyang tinig. Hindi. No? Ang akin pong sinasabi, kapag tayo'y naglaan ng panahon sa daily quiet time, it is a life of prayer begins with personal communion with God through His Word. A life of prayer begins with daily personal communion with God. Ano ang sabi ng Bible? Matthew 6:6. But when you pray, go into your room and shut the door. Ganun nang ginawa kasi ng Panginoon, kaya ganyan din ang kanyang itinuturo. Pag mananalangin kayo, huwag kayong pakitang tao, sara nyo pinto. Because prayer, it is between you and your God. Now, what is a daily quiet time? Maitanong ninyo. Ano po ba yung daily quiet time? A quiet time is a set time to read the Bible. Kaya ng binanggit ko kanina, pinaghahandaan lang naman natin talaga yung pagpe-prepare ng pagkain, paliligo, pagtututbrush para pumasok sa trabaho kung may trabaho. Yun namang walang trabaho, ang pinagpe-preparahan ay yung maghapong gawain, paglalaba, pagluluto, etc., etc. But the Lord Jesus is urging us to develop a daily quiet time. Mahalaga ito. A set time to read the Bible. A set time to pray intentionally. And a set time to listen and respond to God's Word. Take note mga kapatid, quiet time is not legalism. It is love-driven discipline. Hindi ito isang utos lang na kailangan nating sundin at regularly sundin na dahil natatakot tayo kapag hindi na natin ginawa, paparusahan tayo ng Diyos. Legalism ang tawag doon. Pero ginagawa natin ito intentionally because of our love for God, and it is driven by discipline. Amen? Now, a marriage does not survive on occasional conversation. It will end on divorce. Ang relasyon, ang pagsasamang mag-asawa na paminsan-minsan lang nag-uusap o occasional lang ang conversation will end in separation. Neither does our relationship with God. We do not pray to earn God's favor. We pray because we already have our favor in Christ. Amen? Now, paano ma-develop ang prayer life? Daily quiet time. Meeting God personally through His Word and prayer. Amen? Pangatlong bagay na pwedeng gawin in order to develop a prayer life, create a prayer journal. O ano naman yan? Pastor, dami mo namang ipinagagawa. Mga kapatid, hindi po para sa akin ito at hindi sa aking pakinabang. Pero kung susundin po natin ang mga pagtuturong ito, mapapakinabangan natin ito personally and we will surely grow in our relationship with God. Marami akong naririnig, lalo na yung mga nag-a-abroad. Wala silang makwentuhan. Minsan gusto nilang makipagkwentuhan sa mga mahal sa buhay sa Pilipinas, magkaiba ang oras, hindi sila magkapanagpo. Pero alam nyo po ba mga kapatid na kung na-develop natin ang ating prayer life sa Panginoon, kasasabikan nyo laging magsumbong sa Diyos, makipag-usap sa Diyos, at hindi lang tayo tatawag sa Kanya pag tayo may problema at may kailangan. Ano yung prayer journal? Yung prayer journal will help us to remember God's faithfulness. Yan po ang purpose nun. Keeping a prayer journal will help us focus during prayer, track prayer request, and record God's answer. Kapag nag-journal ka kasi, nilalagay mo yung date. Kailan ka nag-journal? Anong talata binasa mo?
Anong mensahe nito? Aside from those lessons na nakuha mo sa Bible reading, maitatala mo rin sa araw na ito, ito yung prayer request ko. Hinihiling ko sa Panginoon ito. And then, paglipas ng mga araw, makikita mo, sinagot na yon, maire-record mo rin yung mga answered prayers. Magkakaroon ka ng record ng mga sinagot na ng Diyos na panalangin at matatrack mo yung mga prayer request. Ano sabi ng Psalm 77 verse 11? I will remember the deeds of the Lord. Kapag meron kang tala na gano'n, alam niyo po mga kapatid, ako po nagtatala din ako sa aking kalendaryo ng aking mga daily activities. Ito po, ayan, pakita ko po sa inyo, naipakita ko na to eh. Ayan po yung kalendaryo ko, month ng January, tapos na po yan. O ngayon, month ng February. Ayan po, pati po yung sermon sa TNP, araw-araw, nakalista dyan ko ano title. At mahalaga yan sa akin kasi akin pong nakikita, natalakay ko na pala ito. O may sermon na pala ako tungkol dito. So pag ganon, natatrack ninyo yung gawain ninyo. And at the same time, pati yung mga prayer request na ipinapaabot sa akin. Pag nagjo-journal kayo, aside from doing it on your calendar, nagkakaroon kayo ng record ng mga bagay na nangyayari sa buhay nyo na ginawa ng Diyos. Ang tanong, bakit ito importante? Why is this important? One, it builds faith. Makikita mo na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Makikita mo na kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. It will also combat spiritual forgetfulness. Aminin natin, kung meron tayo lagi nakakalimutan yung mga bagay na spiritual Yung pagkain sa pisikal, di natin nakakalimutan yan kasi nagpapaalala sikmura. May sigawang sikmura Pag kumalam na yan, pagbibigyan na natin yan. Pero mga kapatid, yung spiritual na sikmura dapat pinakakain din. At madalas, itong spiritual na sikmura hindi prioridad na pakainin. But doing prayer journal will combat spiritual forgetfulness and it will encourages perseverance. Amen? You will see your growth. Maging sa mga talatang binabasa mo sa Biblia nabasa ko na pala ito nung ganitong petsa. Ito pala insights na nakita ko. Mga kapatid, if you are going to do prayer journal, hindi kayo maniwala sa loob ng 1 taon tapos yung basahin ng Biblia at meron kayong mga insights na pwede nyong mailagay ayon sa sinasabi ng mga talata. Biblical example nito si David. David often rehearsed God's past faithfulness. Before facing new trials, inaalala niya lagi. Kaya pag humarap siya sa problema, ano nangyayari? Nakapagpapalakas ang mga nakalipas na pagtatagumpay. Kaya bilang application, sa journal, write down your prayer request, write down your scripture verses, and write down all the answers through your prayer. Ano ba yung mga answer sa prayer ng Diyos? Ano ba yung mga answer sa prayer natin sa Diyos? Minsan yes, minsan no, at ilista rin natin yung mga wait. Baka hindi pa lang, baka naghihintay. No? So over time, your journal becomes a testimony of God's grace. Amen? Pangatlo, I encourage you to join the house of prayer. Yan. So what is a house of prayer? The house of prayer is making your home and building a God-fearing home. Prayer must not stop with the individual. It must flow into the home. Masarap pag may nananalangin sa pamilya, hindi po ba? Alam ninyo na somebody in your family is praying for you. But mas masarap kung lahat kayo nananalangin. Joshua 24 verse 15 ang sabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Dito mga kapatid, mahina ang marami. Sa sobrang busy ng buhay, sa dami ng mga ginagawa at iba-ibang mga schedule, nakakalimutan nating maglaan ng panahon dito sa pananalangin bilang pamilya.
Kaya I encourage you, ang Winnipeg Unida, maglo-launch po kami ng House of Prayer. And this is a ministry that will encourage families para manalangin. So, dito po sa TNP, nag-aya na ako eh. Kasi we can also do it online. No? Na magpe-pledge lang tayo, my family would like to join. Just message me and we will include you in the list of families. Kasi kailangan magsimula yan yun eh. Doon eh. Sa pagnanasa mo na sumali. Sumali ka, kayong mag-asawa, sa House of Prayer para maging katulad tayo ni Joshua, italaga natin na ang ating mga sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. House of Prayer models faith to children. Paano matututunan ng mga anak ang magtiwala sa Diyos kung yung mga magulang hindi naman? Paano matututunan ng mga bata ang manalangin kung hindi naman nakikitang kayo'y nagdadasal? So, the House of Prayer models faith to children, centers the home on God, and teaches dependence on the Lord. Sino ang biblical example nito, mga kapatid? Sa Bible, Genesis 12:7-8, makikita natin dyan si Abraham. Abraham regularly built altars and called upon the name of the Lord wherever his household went. The Lord appeared to Abraham and said, "To your offspring I will give this land." So Abraham did, built an altar doon, who had appeared to him. From there he went on toward the hills east of Bethel and pitched his tent. With Bethel on the west and Ai on the east, there he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Makikita po natin kay Abraham, importante, una, ang altar bago ang kanyang bahay. Because the altar represents where you are going to meet the Lord. Amen? Family prayer does not need to be long, it just need to be faithful. No? Hindi kailangan ang family prayer ay mahaba. Kailangan lang regular at kailangan lang tapat kayo bilang pamilya. No, kailan to dapat gawin? So just be faithful before meals, before bedtime, in troubles time. A praying family is a strong defense against spiritual drift. Huwag kayong magtaka kung ang inyong mga anak ay natatangay ng agos ng mundo. Huwag kayong magtataka kung ang inyong mga anak ayaw na magsimba. Huwag kayong magtaka kung hindi na sila nagtitiwala sa Diyos. Nag-ugat ang lahat ng ito sa inyong hindi pagdadasal kasama ng pamilya. Pang-apat, prioritize attending church prayer meetings. Yan. I-prioritize niyo yan. Small group. No? We need to be a praying community. We need to pray as a body of Christ. Gawain sa simbahan, mga pagtitipon, small group. Tandaan ninyo, God never intended prayer to be only private. Sa Acts 2:42, mababasa natin, they devoted themselves to what? No? Breaking of bread and to prayers. Now, siguro matatanong ninyo, why corporate prayer matters? Why prayer meetings in the church matters? Because one, it unites the church. Two, it aligns the hearts of God's mission. And third, it invites God's power and direction. Ang biblical example, yung binasa natin, Acts chapter 4. Ano po? Kahapon. The church prayed together and the place was shaken. God sovereignly ordains both the ends and the means. And corporate prayer is one of His ordained means. Paraan ng Diyos ang pagkakasama-samang panalangin para tuparin ng Diyos ang kanyang layunin sa iglesia. And take note of this, a praying church is a healthy church. Amen? Now,
panlimang way to develop our prayer life, praying or practice praying the scripture. Ayan, ano ba yan? Letting God's word shape our prayers. And one of the most powerful ways to pray is to pray God's word back to Him. Paano yun? Sabi ng John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, no? Yan na, you will bear fruits. Now, how to pray the scripture? So, turn Psalms into personal prayers. Alam niyo po ba yung Psalms, yan po ay mga awit. No, 'di ba? Awit nga Psalms nga Di lang natin alam ang tono. Pero yan po'y talaan ng mga awitin. Kaya nga na-develop yung Psalter. Kasi diyan hinango yung mga lyrics ng mga Psalms, ng Psalter. So that is the Word of God. And we sing the Psalter, we sing the Psalms, and we give praises to the Lord according to His Word. Now, if we are going to pray the Scripture, turn Psalms into personal prayers. Like for instance, Psalm 23. Paano bang pagkakabanggit ng Psalm 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. Paano nyo ito gagawin panalangin? Hindi po masama ito. Baka akala nyo binabago nyo yung Scripture. Hindi. Then, like the prayer of David, ipag-pray nyo to sa Lord. Panginoon, ikaw ang aking pastol. Hindi ako mangangailangan. Lumakad man ako sa bangin, no, ng bingit ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay sumasa akin. Hindi ba ang gandang prayer? Use the Psalms. Yung Philippians 4:6-7, Ephesians 1:17-19. Yan ang mga example. Pwede niyong gamitin. Yung panalangin ni Pablo, di po ba? Use the Lord's Prayer as a pattern. No? Gamitin niyo ito. It is scripture, right? Matthew chapter 6. Doon tinuro ng Panginoon ang panalangin. Kaya nga pag Sunday, di ba, pag yung pastor nananalangin sa communion, halimbawa, tinatapos niya sa Lord's Prayer. Like for instance, tapos nanalangin yung pastor, umikot na po sa kongregasyon, sa mundo, kung saan-saan, and then sasabihin ng pastor, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagturo sa amin na kung kami ay tumawag kami ng Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Di ba? You are praying the scripture. And by doing so, mapafamiliarize pa kayo sa scripture. Pray biblical promises with humility. Huwag yung, Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, inaangkin ko ito. Huwag ganon. Kayabangan yun. Pray with humility. Kung kalooban mo, akin pong pinanghahawakan ang iyong mga pangako. Katulad ng sinabi mong, iingatan mo kami, pagbubungahin mo kami, you will never leave us, you will not forsake us. Those are praying in the scripture. Amen? Example nga niyan, Psalms 23, Philippians 4:6-7, Ephesians 1:17-19, tala nyo yan, and you can start with that. Now, tanong, ano benepisyo nito? Praying scripture guards us from selfish prayers. Kasi whether we admit it or not, most of our prayers, ang laman, puro hingi. Puro selfishness. But if we will try to develop praying the scripture, hindi selfish yun. It aligns with God's will. And it deepens our understanding of the scripture. 2 birds in 1 stone. Nakipag-ugnayan ka na sa Diyos sa panalangin, nasanay ka pang magbasa ng Biblia at makamemorya ng mga talata. Amen, mga kapatid? Now, panghuli, and this is the last. Number 7, building prayer discipline, faithful and not flashy. Po, building prayer discipline, faithful and not flashy.
A life of prayer is built through discipline, not emotion. Ang pananalangin ay hindi puro emosyon. Kaya nga yung mga Koreano, iingay magdasal. Kala nila kapag maingay, mas effective. Minsan nga, hindi mo kailangan buksan ng bibig para magdasal. Wala yan sa palakasan ng boses. Wala sa paramihan ng sinasabi. Ito ay nasa disiplina ng ating mga puso. Colossians 4:2, devote yourselves to prayer. Important truth in regard to this. Tandaan, prayer is not always easy. There are times that we don't really want to pray. There are times that we look at God as a distant God, na parang napakalayo ng Diyos sa atin. Pero mga kapatid, we also need to develop that discipline to communicate. Prayer is often unseen, and prayer grows through consistency. Kailangan, pag naging habit na ang pananalangin, ito na yung magbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan. Consistency is the key. Just as muscles grow through repeated exercise, prayer grows through faithful practice. Tandaan, God honors persistence, not perfection. Sa totoo lang, wala naman sa ating marunong magdasal Ang ating espiritu, ang Santong Espiritu, ang nagtuturo sa atin papaano tayo manalangin. Kaya sana yung mga naituro kong pamamaraan on how you can develop your prayer life ay isakatuparan at gawin natin. So bilang conclusion, developing a life of prayer is not about becoming more spiritual. It is about becoming more dependent. Hindi po tayo nagdadasal para ipakitang tayo mas spiritual. Nagdadasal tayo para ilagak ang ating pagtitiwala sa Diyos. Amen? Jesus prayed. The early church prayed. Faithful believers throughout history prayed. Kaya let us be a people who start a day in prayer, build homes of prayer, strengthen the church through prayer, and shape our lives by prayer. Amen? Now, bibigyan ko kayo ng reflection questions para pagbulay-bulayan. 1. What currently hinders my consistency in prayer? 2. How can I intentionally create a daily quiet time? 3. In what ways can my family grow in prayer together? 4. Am I committed to praying with the church, not just alone? And the last, how can praying scripture deepen my prayer life? Manalangin tayo mga kapatid. Gracious and sovereign God, we confess that we often rely on our own strength rather than on you. Teach us to follow the example of the Lord Jesus, who sought you early and often in prayer. Create in us, O Lord, a hearts that long for your communion. Help us to build faithful habits of prayer in our personal lives, in our homes, and in your church. Shape our prayers by your word and grow us in humble dependence on your grace. Sa iyo ang lahat ng papuri. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula dito sa Winnipeg, Manitoba para sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito sa Tinig ng Pag-asa.